Isang masaganang araw sa inyong lahat mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. May bagyo dito sa Leyte, pero tuloy pa rin ang ating trabaho dito sa ating triangle house. Kagabi nakita nyo kami na nagpuputol ng lock. 32 piraso ang aming kailangan para malagyan ng lock ang bawat kanto ng papakuan ng ating sahig. Pag natapos yan, magsisidling tayo ng ating mga halo-halo na vegetable. Kalabasa, pipino, pakwan. Mayroon ako. Ampalaya, talong, okra. Para pag natapos itong ating triangle house, malapit na rin mamunga yung ating mga gulay. 7:30 na kami nang dumating dito dahil nga napakalakas ng ulan ngayong umaga. Dahil dala ng bagyo na meron dito sa Leyte ngayon. Kaya medyo mabagal yung pag-usad ng ating triangle house. Pero at least, nagagawa natin. Ito yung gagamitin natin ng mga lock doon sa papakuan ng sahig. Maliit lang ang kahoy na ito pero malaki ang kanyang gamit. Dali natin sa taas para hindi na tayo pabalik-balik. Nilalagyan ko muna ng pako bago ilagay dito para hindi mahirapan. Yan lang. Mas lalong tumibay kahit dito sakyan walang alog. Habang patapos na kami sa paglalagay ng lock, ayan nalagyan na yan. Ayan, meron na kami napansin na kakaibang nila lang. Sabi ko sa brad ko, kainin niya para sumikat din kami pareho kay Boy Tapang. Parang nangangagat brad Ha? Duni anay martilyo pulo martilyo. Sipitin mo muna baka mamaya. Danal. Okay. Hawakan mo sa likod. Dirit mo kakapto na li. Okay na tinggad to. Halikod. Hindi yan makakaikot yung Mga kamras ini. Makusog. Kusog. Kaya ba? Kaya ng lakas mo yan. Kaya ng lakas mo yan. Teka. Huwag kang matakot. Ang lakas ng laki mo sa kanya yan. Ano yan mga kamaros? Pagkaibang din na lang. May mata. Dali mo sa baba. Papakita natin. Huwag mong bitawan ha. Ay, hadlock. Kada kung di mo kaya hadlock ka. Di ko alam kung tumutunog. Dito sa may kahoy. May sungay, parang may mga dito, ano yan? Nadugo nga rin yung pabo. Ika. Nakatambay May mata grabe yung mata niya. Parang masakit ata yung kumagat. Laki ng laki ng ito. Makabuhi na. Ayan. Nakakagatin ka ha? Lakas Grabe yung lakas. Nangagat. Ayan mga kaparmers Kakaibang nila lang. Daw ang kagatan. Kaya nyo Brad para sumikat ka. Sa Boy Tapang kumain lang ng ibak sumikat. Pakagat nga natin kung matibay yung kanyang ngipin. Baka postiso yan. Parang kalabaw
Ano bang tawag dito mga kaparmas? Para ngayon lang ako nakakita nito ah. Sa itaas, matapos na maglagay ng lock, dingding na lang at sahig ang kulang. At ang pinaka-importante sa lahat, paano tayo makakaakyat kung walang hagdanan. Ayos. Straight na mga kaparmas. Hanggang doon. Napaka-high-tech mga kaparmas. Dahil wala tayong pagsukat kung paano pumantay, pwede na to. Dapat pantay yung tubig para malaman natin na pantay yung bawat sukat ng ating hagdanan. Tuloy ang trabaho mga kaparmers. Umulan umaraw. May bagyo dito sa Leyte. Pero hindi naman ganun kalakas yung hangin. Maganda sana kung malakas para masubukan ng ating triangle house. Pahirapan mga kaparmers. Kayod. Ito na yung ating hagdanan mga kaparmers. Napaka-cute. Yay, mahulog pa. Okay naman, hindi na ako nakakapagod. Kuya, tadaan muna yung katulong. Ayan. Comfortable mga kaparmers sa pag-akyat. Tamang hakbang lang. Pagkatapos nito, lalagyan natin ng mga baitang. Tulad ng aking sinabi, papaitimin sana natin, lilinisin pa. Pero dahil nga umuulan at wala tayong magawa, ito na yung ating inuna para pag umaakyat tayo dito, comfortable sa paglalagay natin ng sahig at sa paglalagay natin ng dingding dito sa itaas. Pero yung ating paggagawa ng ating hagdanan, pahirapan. Nakita nyo naman sa unang araw, napakabigat nito sa pagtayo. Nakikita nyo yan sa nauna nating video. Grabe. Matatapos ka rin. Kunin mo itak. Pahirapan. Paalala sa ating mga kaparmers, kung ayaw nyo pagdaanan nyo yung aking pinagdadaanan, dyan lang kayo sa abroad. Magpa-aircon lang kayo. Walang halong biro mga kaparmers. Bago natin makamit yung ating tagumpay dito, kailangan natin paghirapan ito. Tapos na mga kaparmers. Lalagyan na lang natin ng mga baitang. Pag nalagyan ng mga baitang, hakbangan pataas, magandang tingnan yan. Yung aming titirahin ngayon, yung mga balat na hindi nakuha ng pag-chinso, katulad yan. Meron mga ganitong balat, kailangan matanggal kasi yun ang mga pinagbabahayan ng mga insekto. Itong isang insekto na naman,
Wala. Iwan ko bakit sila lumalapit dito. Gagalit pa, mga kaparmers. Dalawa na yung nakita ko. Galit pa, oh. Sila na nga yung pupunta dito. Grabe, oh. Namamagat. Testing ko lang ito, mga kaparmers, ha. Nag-iisip ako kung ano yung ilalagay natin dito. Since marami tayong mga tabla, yung mga pinagtsinsuhan ng mga balat, katulad nito, kukunin lang yung balat tsaka hihiwaan. Pwede na ito, mga kaparmers, no? Kaysa naman bibili pa tayo ng ibang material. Hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko. Kayo nang humusga. Diskarte para makalibre. Kasi kung palagi tayong bibili sa mga gamit, 1,000 ang kailangan natin. Kung mayroon naman libre, gamitin natin at diskartehan. Alam niyo mga kaparmers, dapat uuwi na kami dahil 12:30 na. Kape pa lang ang aming kinain. Ininom pala, hindi pala kinain. Hindi pa kami nakakain ng kanin. Pero since napakalakas ng ulan, grabe, oh. Walang tigil, oh, yan. Ito, umuuga dito, kailangan lagyan natin ng diskarte. Ngayon, ito na yung testing kung matibay ba. Ayos, Brad. Ayan yung aking napagdesisyonan na gamitin para maganda at para siyang natural. Right. Pangalawang palapag, mga kaparmers. Puputulan na lang natin dito. Dahil delikado ang tuhod. Agoy, kasakit. Okay. Na nitros. Agoy, sakto. Salamat sa inyong suporta, mga kaparmers. Subukan nga natin. Tibay, mga kaparmers. Mas titibay pa yan pag linagyan natin ng grease pupunta sa taas at mayroong hawakan. Napakahirap, mga kaparmers, dahil yung pag-iiwa dito mano-mano. Hindi pa sumusurrender yung ating tagagawa, pero yung pulo ng itak sumurrender na. Tuloy ang trabaho.
Alas 3 na, wala pang lunch. Pero tumigil ang ulan. Napag-desisyon na namin ni Brad. Tapusin muna ang hagdanan na ito. Tapos uwi kami. Ito yung last na hagdanan natin inilagay. Ito, pagkatapos dito, ito na, tapos sahig na ito. Ayan mga kaparmers, mayroon na tayong improvised na hagdanan. Hagdanan na yung ating nagastos, pagod, at syaga. At syempre yung pako. Yan po yung ating hagdanan. Napaka-cute. Cute ng ating hagdanan mga kaparmers. Ayan. Dito sahig na. Kaso wala pang sahig, kalagyan pa. Ang kulang na lang sa atin hagdanan is yung hawakan. Medyo alanganin pag walang hawakan. Pero pag once na may hawakan, napaka-comfortable nito mga kaparmers. At kailangan dahan-dahan lang dahil yung ating space ay sinugurado natin na hindi makakaabala or kakain ng malaking space yung ating hagdanan. Kaya nilagay ko dito sa pinakagilid. Para dito sa gitna, pag mayroon tayong birthday, kumbaga may panahon mag-happy-happy, Sunday, family day, mag-iihaw, maluwag ho tayo dito. Yan yung ating natapos sa araw na ito dahil nga maulan kanina. Ayan. Sabi ko lang na maulan, tumigil na, babalik na naman. Okay na siguro yan. Ang importante, hindi tayo gumastos ng malaki sa paggawa ng hagdanan. Kami muna iuwi mga kaparmers, alas 4 exactly ng hapon. Ang aming pala nakain, tigta 3 cup ng kape, at siguro mga tinapay, 2 kalahati. Kasi yung isa hinati namin. Yung pa lang yung aming kinain dahil sa gusto naming matapos at tumaya, hindi na tayo babalik. Noong mga nakaraan araw kasi mga kaparmers, umaga pupunta kami dito, pagdating ng alas 12, uuwi kami. Babalik na naman pagdating ng alas 2. Pero kanina alas 12, sobrang lakas ng ulan at napagdesisyon na namin na gumawa na lang ng hagdanan. Mayroon namang 2 tinapay at kape, yun na lang yung aming pinagkasya. Ngayon kayo babawi sa pag-uwi. At least ang importante, natapos natin ang ating hagdanan na ito. At yung paglalagay ng lock ng ating papakuan ng ating excuse me, ng ating sahig. So ang kulang na lang yan mga kaparmer sa taas, dingding at saka sahig. At ilalagay itong foam para hindi mainit. Yan. Lahat lalagyan na natin ng foam para siguradong hindi mainit. Uwi muna kayo mga kaparmers. Wala nang lakas. Ubos na. At least nakagawa tayo ng hagdanan ngayon. Ang susunod,